Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At welcome po dito sa ating live. Ngayon po, ito po ang ating pag-uusapan patungkol po dito sa post ng Pulso ng Bayan na ito, litrato to, na may caption po na I remember noong senador ka pa, you came to visit the Prayer Mountain. Hindi ko yan makakalimutan. Yan po ang sabi dito ni Sis Nelida Lizada. Sabi pa dito, sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig kang muli. I want to remind you of this. Anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi zero corruption. Yun pala, zero corruption. Talaga naman, zero corruption diyan. Kasi lahat naman po ng pera na pinagpapalimusan ng kulto ni Kibulok ay saan po napupunta? Diba sa kanya lang naman? O, ikaw ba, Sis Nelida Lizada, meron ka bang private chopper? Meron ka bang private jet? Meron ka bang mga naglalakihang bahay? Meron ka bang naglalakihang garden? Meron ka bang sariling eskwelahan? Wala naman, di ba? Kaya kapag talagang sinabi, zero corruption, kasi talagang dun lang naman sa iisang tao na pupunta yung pera. Kaya po, kaya talagang pagagandahin ni Kibulok yung lugar na yan, yung Prayer Mountain na yan. Alangan namang hindi niya ipakita kung saan napupunta yung pera. E di hindi na malimos yung mga tao. Diba? Yun po ang ano niya, yan po ang obserbasyon ko kung bakit sinasabing zero corruption. Makakapagpagawa ba ng dome o yung tinatawag na King Dome etong si Kibulok kung hindi dahil po sa mga namamalimos? Diba? May mga namamalimos para sa kanya para ipangpatayo daw po ng dome. Walang korupsyon. Hindi dahil sa kaya po maganda yan ay dahil walang korupsyon kasi nga po wala namang ibang nangungurakot. 'Di ba? Iisang tao lang ang pinapatunguhan ng lahat ng pera. Pero kung yung Prayer Mountain na yan na galing sa inyong mga donasyon, galing sa inyong mga bigay, sa mga nakasobre na love offering ninyo dito sa kulto na ito, tingin nyo ba magkakaroon ba ng ganyang lugar na maganda? Imposibleng magkaroon ng ganyan dahil kung hindi kayo magbibigay ng love offering, nakasobre man o hindi, imposible na magkaroon ng magandang lugar diyan si Kibuloy. Diba? Wag tayong masyadong kahit na kumbaga parang niloloko na nga kayo ni Kibuloy, nagpapauto naman kayo, diba? Inuuto nyo pa din yung ibang tao. Sa totoo lang, pera ninyo yan pero kanino yan? Diba? Pera nyo yan. Dinonate ninyo. Pero isang tao lang ang may-ari. Diba? Hindi niya sinabing sa inyong lahat yan. Hindi niya sinabing para sa inyong lahat yan. Bakit hanggang ngayon kayo, mga nakatira kayo sa mga hindi magagarbong bahay, pero si Kibuloy may mansyon. Diba? Doon pa lang magkaiba na. How dare you? Doon pa lang, alam na natin talaga na wala talagang korupsyon. Dahil nga po, napunta lang talaga sa iisang tao ang lahat ng donasyon. Diba? Sana, diba, ang gawin ninyo, isuko nyo na lang etong si Kibuloy. Huwag na kayong bumanat ng kung ano pang salita. Kasi, yun naman talaga ang dapat ninyong gawin. Wala naman kayong ibang dapat gawin na mas dakila pa kung hindi ang isuko lang talaga itong si Kibuloy. Yun ang pinakatama. Pinakatama yun. Katulad nito, sa salita na ito. You are the President of the whole Philippines. Yung nagboto sa iyo at hindi nagboto sa iyo, presidente ka ng buong Pilipinas.
You should be the unifying factor of the Filipino people. Pero tingnan mo ang ginagawa mo. Kung may puso ka, alam mong matino ang aming mahal na pastor, pero tingnan ninyo, pati kaming buong komunidad dito, idadamay ninyo. O, matino naman pala ang inyong pastor. O, bakit tayo sumuko? Matino pala, bakit lumalabag sa utos ng batas? Batas po ang nagpapatupad ng warrant of arrest ni Kibuloy. Hindi naman si PBBM may gusto niyan. Si PBBM ba nagkaso? Hindi naman. Bakit si PBBM ang sinisisi ninyo? Kaya nga, di ba, sabi ninyo, walang kwenta ang sona ni PBBM. Walang laman, walang kwenta. Hindi maganda yung sona ng ating Pangulo. Pero kung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos doon na sa mga taga KOJC, ito ang aking mensahe. Pinapatigil ko na ang lahat ng warrant of arrest para sa inyong pastor. Hindi ko na ipapahuli ang inyong pastor. Ang PNP, CIDG, NBI, DOJ ay inaatasan ko na kanselahin ang lahat ng kaso kay pastor dahil mabuti siyang tao. Ay nako, sigurado ko. Baka si PBBM na ang pinaka-the best in the whole wide universe. Si PBBM na pinaka-matinding presidente, pinaka-magaling, the best sa lahat. Mas magaling pa sa lahat ng presidente sa buong mundo. Kung yun ang inutos ni PBBM. Pero, we must follow the law. Diba? Kailangan nating sundin ang batas. Kung talagang naniniwala kayo na matino ang inyong pastor, hindi niya kayang mangmanyak, mangrape, mangalipusta ng mga kabataan, ba't hindi sumuko? Wala namang kinalaman si PBBM dyan sa kasuhan na yan. Etong si Kibuloy ay nakasuhan panahon pa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasuhan na yan sa Davao. Inaral muli, nakita nila may probable cause. Kung meron talaga siyang panglaban dyan at sinasabi niyang wala siyang kinalaman dyan, malinis ang kanyang konsensya, malinis ang kanyang puso, bakit hindi sumuko? Sabi pa dito, we are living here peacefully, namumuhay kami ng makatarungan, hindi kami prostitute, hindi kami bangag, walang tone-toneladang shabu dito. Tapos ganyan ang gagawin ninyo, then you are the most outrageous authority in the whole Philippines. Hindi lang naman po ang droga ang kailangang aksyonan ng ating Pangulo o ang mga prostitute. Pati po mga wanted, dapat pong hulihin ng batas. Hindi po hindi po pwedeng iutos ni PBBM, mga pulis, magsialis na kayo dyan. Huwag niyong hulihin si Kibuloy. Hindi po pwede yun. Magiging bias naman sa amin na kaming mga Filipino citizen na mas nakararaming mga Pilipino na naniniwala sa kakayahan ng aming Pangulo. Kapag ginawa yan ng aming Pangulo, ginawa yan ni PBBM, bias. Diba? Ngayon nga, pantay-pantay ang tingin ni PBBM. Bakit? Mahirap, mayaman, wanted ka, sumuko ka. Kung ipagtatanggol ni PBBM si Kibuloy, yan po ang makikita na natin talaga na iba talaga pag mayaman, iba talaga pag makapangyarihan. Ganun na nga nangyari noong panganahon ni Duterte. Nakasuhan siya sa Davao City, ibinasura. Bakit? Ano ba yung Davao City? Baluarte nila yan eh. Saka siya ang spiritual advisor ni Digong noong panahon ng panunungkulan nito. Alangan namang makalusot yung kaso na yan. Diba? Kaya po, ang pinakamahinang pa niyan, isuko nyo. Tapos ang usapan, wala kayong maririnig at iharap nyo yan sa korte para masagot yung mga asunto laban sa kanya. Di kapag napatunayan niyang inosente siya, di okay, malinis pa ang kanyang pangalan. Tapos ang kalbaryo. Diba? Kaya lang dito, pinapatunayan niya lamang na talagang siya'y guilty dahil siya'y nagtatago. Flight is a sign of guilt. Huwag nating kakalimutan yan. At huwag niyong baluktutin ng batas. May lumabag sa batas, kailangan sumunod sa batas. Huwag niyong isisi sa Pangulo ang nangyayari sa inyong leader ng kulto. Diba? Isuko niyo si Kibuloy, wala na kayong maririnig sa Pangulo. Bakit? Sumunod siya sa batas, gagawin ang kung ano man ang karapatan niya sa batas. Poprotektahan siya ng batas. Kahit na siya ay akusado, mayroon pa rin siyang karapatan. Marami siyang karapatan na magagamit niya. At isa pa, kayang-kaya niya magbayad ng mga magagaling na abogado. Ganun lang po yun kadali.
tapos, di ba? So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you po.